kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Taong 1975, Mindoro. Epoy! Epoy, nasaan ka? Bilisan mo, may nangangailangan ng tulong mo. Ay sandali lang po Mang Kiko. Baligtarin ko lang po muna yung mga binilad kong halamang gamot. O sige iho, pero pakibilisan mo lang. Si Kaemong mo kasi. Nako, ang anak niya mukhang dinapuan ng matinding karamdaman. Ikaw lang ang nakikita kong makakatulong sa kanya, Epoy. Wag po kayong mag-alala Mang Kiko. Ihanda ko lang ang mga kakailanganin ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Epoy. Nasa 12 anyos pa lang ako noon nang ipamana sa akin ni Itay ang kakayahan niya sa panggagamot. Namatay ang tatay matapos nitong madaganan ng malaking troso sa kalagitnaan ng nagsusungit na panahon. Nasaksihan ko noon kung paano binawi ng malaking puno ang buhay ng Itay ko. Habang naghahanap kami ng halamang gamot sa gubat at hindi namin noon inaasahan ang pagsama ng panahon. Sa loob ng 3 taon, ang panggagamot sa mga kababaryo namin ang naging hanap buhay ko. Ngunit hindi ako tumatanggap ng salapi sa panggagamot. Kung ano lamang ang kayang ibigay na pagkain ng mga tao ang siyang tinatanggap ko para mabuhay. Mula nang matagpuan ko at nasaksiyan ng lumulutang at nagliliyab na puting apoy sa bundok, doon ako lalong nakilala at naging tanyag na pinakabatang albularyo sa isang baryo ng Mindoro dahil sa puting apoy na isa palang San Telmo. Ito ang naging gabi ko sa panggagamot. Hindi ito pangkaraniwang San Telmo lamang. Dahil ang San Telmong nagpakita sa akin noon sa bundok ay pinaniniwalaan sa amin isang bantay ng kalikasan. Ngunit sa akin lang ito nagpapakita at sa pamamagitan ng ningas nito, walang sakit o karamdaman ng hindi ko nagagamot. Bagamat ang tungkol sa puting San Telmo ay wala akong pinagsabihan dahil alam kong wala rin namang maniniwala. Subalit na mga panahong iyon, hindi ko inaasahan na makakaengkwentro ako ng pinakamalakas na mangkukulam. Masama ito. Hindi pangkaraniwan ang sakit na dumapo sa anak niyo, Kaemong. Baka naman matutulungan mo ang anak ko, Epoy. Bibigyan kita ng isang kaban ng mais at bigas kapalit ng paggamot mo sa anak ko. Pwede ko pa yung dagdagan. Magsabi ka lang. Basta tulungan mo lang ang anak kong bumalik sa dati. Nagmamakaawa ako sa iyo, iho. Hindi po ako nakakasiguro, Kaemong. Pero susubukan ko po at gagawin ang lahat na makakaya ko. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Epoy. Basta magsabi ka lang kung ano ang kailangan mo. Wala akong problema at hindi nyo na kailangan mag-abala pa. Ang hindi ko lang po lubos na maisip ay kung paano ito nagawa ng taong yung sa anak ninyo. Ano sa tingin mo ang dahilan? Kung bakit bigla na lang lumobo ang ilang parte ng katawan ng anak ko, iho? Kung tao ang may gawa nito sa anak ko, gaano ba katindi ang galit niya rito para gawin niya iyon? Hindi ko po alam, Kaemong. Pero sa tingin ko, alam po ng anak ninyo kung sino ang may gawa nito sa kanya. Pero ngayong halos hindi siya makapagsalita at makagalaw sa kanyang higaan. Mukhang mahihirapan po tayong matunto ng gumawa nito sa kanya. Base po sa obserbasyon ko, nakulang po ang anak ninyo at matindi ang galit ng taong gumawa nito kay Manong. Bakit nagawa nila ito sa anak ko? Ano ang kasalanan niya para magdusa ng ganito? Napakawala nilang puso, Epoy. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hanggat nakakapagsalita at nakakalakad lang ang anak ko, ay malaking bagay na yon. Walang awa ang gumawa nito sa anak ko. Makilala ko lang kung sino siya. Talagang isusunod ko siya sa hukay. Wag ko kayong mag-alala, Kaemong. May paraan pa naman Pero kailangan ko munang umakyat ng bundok para kumuha ng kakailanganin kong sangkap sa panggagamot. Noon din ay nagpasya akong umakyat ng bundok. Ngunit kung tutuusin, ginawa ko lamang iyong dahilan upang huwag maghinala sa akin si Kaemong. Hindi ko sa kanya ipinahahalata ang pamamawis ng noo ko at mga kamay ko. Dahil hindi ko alam na mga panahong iyon kung kakayanin ba ng kakayahan kong gamutin ang anak niya. Dahil kahit ginamit ko na ang enerhiyang nagmumula sa ningas ng puting San Telmo, ay wala ring naging epekto.
Pinilit ko lamang na manatiling buhay ang anak niya. Nakakaawa ang sitwasyon ng mag-ama, lalo na't may kapansanan si Kaemong. At ang tanging bunsong anak lamang niya ang karamay niya sa buhay. Halos lumobo at namagakasi ang katawan ng anak niya. Sinikap ko lamang na huwag maapektuhan ng paghinga nito dahil maging ang leeg ng anak niya ay halos lumolobo na rin. Kaibigan, anong gagawin ko ngayon? Wala akong kakayang magamot si Manungalan. Hindi rin sapat ang enerhiya mo para magawa nating kalabanin ang laso ng mangkukulam. Kung matatagpuan ko lang sana ang aklat ng talaan ni Itay matapos niyang mamatay, saan na kaya napunta yun? Kung balikan kaya natin kung saan siya nabagsakan noon ng troso. Para akong tanga noon, nakausap ang sarili habang patuloy sa pag-akyat ng bundok. Kahit hindi naman nakakapagsalita ang puting San Telmo, ito na kasi ang nagsilbing kaibigan ko magmula nang mamuhay ako mag-isa. Pasulpot-sulpot lang din ito sa tabi ko, lalo na sa tuwing nanggagamot ako at nagkataong malungkot. Inisip ko nga noon na marahil espiritu pala ito ni Itay na gumagabay sa akin. At sa tuwing naiisip ko yun, doon lang ako hindi nawawala ng pag-asa. Habang naglalakad na walang partikular na direksyon, napansin kong bigla na lang lumutang ang kaibigan kong San Telmo papunta sa isang direksyon. Halos madapa pa ako noon sa pagsunod at habol dito. Teka, sandali lang. Hintayin mo ako. Hindi ko noon maintindihan kung bakit para akong ginagabayan sa isang direksyon ng San Telmo. Hanggang sa marating namin ang isang batuhan kung saan sa tuktok nyon ay may nag-iisang puno. Papalubog na ang araw noon nang maisipan kong magpalipas ng gabi sa tuktok ng batuhan. Nang makita kong patagan lupa roon at maaaring sumilong sa malaking puno, natulog ako noon habang nakasandal sa katawan ng puno. Wala akong ibang inaalala ng sandaling yon, kundi ang kung paano ko matutulungan ang anak ni Kaemong, na minsan na rin nagligtas at tumulong sa akin. Hanggang sa malimpungatan ako dahil sa pamilyar na tinig ng Itay. At saka ko na lamang nalaman na nananaginip lang pala ako. Panaginip lang pala. Akala ko kasama ko na ulit si Itay. Umaga na ulit. Pero hindi ko pa rin nahahanap ang tamang lunas para magamot si Manong Alan. Anong gagawin ko nito? Hanggang sa mapatangin ako noon sa tuktok ng batuan na mas mataas pa sa punong naroon. Nang masinaga ng araw ang bandang tuktok nyon, laking pagkamangako ng may kakaibang bunga ng prutas ang bigla na lang kumislap mula sa mga baging na naroon. Kulay pula yun sa malayuan at nag-iisa lang. Saka ko naisip na baka yun ang sagot sa problema namin, kung kaya't sinikap ko iyong abutin sa abot ng makakaya ko. Sana makatulong ito. Nakuha ko rin. Naku po, mapuputol ang baging. Pero halos mawalan ako ng malay noon nang mahulog ako matapos maputol ang baging na kinakapitan ko. Sa kabutihang palad naman ay hindi ako tuluyang bumulusok pababa ng bangin. Mabilis ko ring naipasok sa sukbit kong bagang prutas, kaya hindi nasayang ang lahat. Sinikap ko na lamang na makababa ng bundok kahit nagtamo ako ng maraming gasgas sa katawan. Hindi pa man ako nakakauwi sa amin nang sa makipot na daan ay bigla na lang may humarang sa daraanan ko. Nilukob ako ng matinding takot noon dahil ang grupong nagpakita ay walang iba kundi ang tinaguriang basagulerong si Baron. May dalawa itong kasama at lahat sila ay may hit-hit na sigarilyo. Pero kahit na nakakaramdam ako noon ng takot, hindi ko rin napigilang maaliw dahil sa mga suot nila na akala mo'y si Elvis Presley. Dahil sa mga damit nilang labas ang dibdib, tapos sa mga pantalon nila ay sumasahid na sa lupa ang laylayan. Napapalunok na lang ako at napatras dahil sa hawak ni Baron na malaking patpat. May kailangan po ba kayo sa akin, Manong? Nagmamadali po kasi ako. Baka maaari niyo po akong padaanin. Didiretsahin na kita, bata.
Ikaw ba yung sinasabi nilang pinakabatang albularyo? At ikaw rin baka mo ang gumagamot kay Alan? Po, ano pong ibig ninyong sabihin? Huwag ka na magmaangmangan pa, bata. Talagang sinadya naming abangan ka dahil gusto lang kitang paalalahanan sa isang bagay. Anong gusto nyong mangyari? Hindi kaya may kinalaman kayo sa nangyari kay Manong Alan? Aba, hinay-hinay lang sa pananalita, bata. Baka may kalagyan ka. Kung ako sa'yo, hindi na ako makikialam pa. Dahil kung susubukan mo pa rin matapos nito, nakikita mo ba itong hawak ko? Baka gusto mong gumapang na lang pauwi sa inyo. O ano? Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi. Hindi ko hahayaan. Nasaktan at ipahamak niyo si Manong Alan. Wala kayong kasing sama. Namumuhay ng marangal si Manong. Siya na lang ang inaasahan ng tatay niya. Tapos ganun pa ang ginawa ninyo. Hindi ba kayo natatakot na makarma? Ano bang ginawang kasalanan sa inyo ni Manong Alan para gawin niyo ito sa kanya? Ba't matapang kang bata ka, ha? Kasalanan ba ka mo? Marami. May utang lang naman siyang dapat niyang bayaran sa akin. At dahil matigas ang ulo ng isang yun at ayaw magbayad, kaya wala na akong magagawa pa kundi parusahan siya. Kung makikialam ka rin, bata ka, mas mabuti pang hindi mo na magamit pa ang kakayahan mo magpakabayani. Anong gagawin ninyo? Hindi! Layuan niyo ako! Huwag kayong lalapit! Binunot ko ang sukbit kong itak sa baywang. Ngunit hindi ko pa man iyon na itututok sa mga ito. Bigla ko na lang nun naramdaman ang mga brasong pumulupot sa aking leeg. Hindi ko na malayan na may isa pa pala silang kasama na nasa likuran ko at nag-aabang. Hindi! Bitiwan niyo ako! Talagang matapang ka, ha? Ito, tanggapin mo! Aray! Ano? Papalag ka pa? O siya, mga kasama, bugbugin niyo ang batang yan hanggang sa magtanda siya. Huwag! Parang awahan niyo na! Nang mga sandali ngayon, ay bugbog ang inabot ko sa grupo ni Baron. Talagang pinagtulungan nila ako ng walang kalaban-laban. Halos gumapang na ako sa sobrang sakit at panghihina. Umalis lang sila matapos nila magbanta. Pero sinikap ko pa rin na maisalba ang prutas na nakuha ko sa may bundok. Matapos nilang sirain at itapon ang laman ng bag ko, umuwi ako nung namimilipit sa sakit ng katawan. Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa nang magpakitang muli ang San Telmo. Sa pamamagitan ng ningas nito, nagawa ko pa rin makapaglakad pa uwi ng hindi ganong umiinda. Diyos na mahabagin! Anong nangyari sa'yo, Epoy? Napaano ka? Saka na lang po ako magkukwento, Manong Kiko. Tulungan niyo na lang po akong makarating kila Kaemong. Wala nang oras pa. Bago pa po mahuli ang lahat. Kailangan kong maagapan ng sintomas ng kulam kay Manong Alan. Nang gabing iyon, matapos kong ihanda ang mga kailangan ko, sa pamamagitan ng sinabi ni Tay sa aking panaginip, nagpatulong na lamang ako kay Mang Kiko sa pagpunta kina Kaemong. Dahil matapos kong gawin ang orasyon na itinuro sa akin ni Tay, halos maubos rin ang lakas ko. Hindi lamang dahil sa tinamo ko matapos akong pagtulungan ng grupo ni Baron. Bakit hindi mo sabihin, Epoy, kung sino ang may gawa nito? Tignan mo nga ang sarili mo. Himalang nakakatayo ka pa rin. Ayaw mo bang ipaalam natin sa barangay ang nangyari sa'yo? Para managot ang may gawa nito. Huwag po kayong mag-alala, Mang Kiko. Ayos lang ho ako. Salamat at palagi po kayong nariyan. Matapos pumanaw ni Itay, hindi niyo na po ako pinabayaan. Abay siyempre, iyo. Kaibigan ko rin ang tatay mo. Ewan ko nga sa'yo kung bakit ayaw mo pang tumira na lang sa bahay. Hindi iyong pinili mong mamuhay na mag-isa sa iniwang kubo sa iyo ng Itay mo. Nang makarating kami sa bahay nila Kaemong, mabilis kong isinagawa ang panggagamot sa anak nito na kinukumbulsyonan ng abutan namin.
Hindi na rin nagtanong pa ang matanda tungkol sa nangyari sa akin dahil mas nanaig ang pag-aalala nito para sa sariling anak. Epoy, dalian mo. Tignan mo ang manungalan mo. Hindi ko na alam kung ano ang magagawa ko. Bigla na lang siya nagkaganyan. Wag ko kayong mag-alala ka, Emong. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para makawala sa kulam si Manong. Mabilis ko nung inilatag sa maliit nilang lamesa ang inihanda ko. Gamit ang katas ng kakaibang prutas at pinagsamang dahon at ugat ng puno na nakuha ko sa bundok, nagpausok ako sa palibot ng anak ni Kaemong. Habang ang buto ng prutas ay ang nagsilbing mutya na itinali ko sa bewang ni Manong Alan. Sa tulong ng ningas ng San Telmong sumulpot sa tabi ko, isinagawa ko ang orasyong natutunan ko kay Itay noon. Unti-unting sumalin ang malamig na enerhiya o sensasyon sa katawan ko papunta sa katawan ni Alan. At ilang sandali lamang, unti-unting natigil sa panginginig ang katawan nito hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay. Tapos na rin. Epoy, anong nangyari kay Alan? Bakit nawalan siya ng malay? Ayos lang ba siya? Bobote rin ho ang lagay ni Manong Kaemong. Kailangan niyo lang po maghintay kung kailan siya magigising. Magpapahinga lang po muna ako sandali. Halos bumagsak naman ako noon dahil sa panghihina. Dahil halos lahat ng enerhiya ng katawan ko ay naipasa ko na sa panggagamot sa anak ni Kaemong. Inalalayan naman ako ni Mang Kiko na nagawa pang suwayin ang matanda matapos makita ang kondisyon ko. Sundin mo na lang ang payo ni Epoy, Emong. Kung alam mo lang ang sinapit ng batang ito para lang makuha ang lunas na kailangan ni Alan, hayaan mo na muna siya magpahinga bago ka magtanong ulit. Pasensya na kayo, Kiko, Epoy. Sadyang nag-aalala lang ako sa aking anak. Wala akong problema ka, Emong. Pero kailangan nyo rin ho sanang malaman na mukhang may kinalaman si Baron sa nangyayaring ito sa anak nyo. Ano ka mo? Ang lalaking yon? Ano ang naging kasalanan sa kanya ni Alan para gawin niya ito? Nagkuwento naman ako rito tungkol sa ginawa sa akin ni Baron. At doon ko rin napagalaman na may posibilidad daw na ang lola nito ang kumulam kay Alan dahil kilala sa kabilang baryo ang pagiging mangkukulam nito. Matapos lamang mapahamak ang apo nito dahil sa kagagawan nito mismo. Ang mga walang hiya. Makita ko lang ang lalaking yon. Talagang... Huminahon ka, Emong. Wala tayong matibay na pruweba para maparusahan ang maglola. Kailangan mo ring tanungin ang anak mo kung nagsasabi nga ba talaga ng totoo ang Baron na yan. Tama po si Mang Kiko, Kaemong. Hindi rin ho natin maaaring kantihin ang maglola. Kahit sabihin pa pong may kinalaman sila, hintayin na lang po nating sila mismo ang umamin sa nagawa nila. Paano natin iyong gagawin, iho? Ako na po ang bahala. Dahil sa mga oras na ito, alam ko pong alam na nila ang pagkontra ko sa lasong ibinigay ng mangkukulam. Kusa rin ho sila magpapakita. Gaya ng hinala ko noon, nagkatotoo nga ang kalkulasyon ko. Muli akong inabangan ng grupo ni Baron isang hapon nang sumunod na araw matapos kong magamot si Alan. Ano na naman bang kailangan nyo sa akin? At inaabangan nyo na naman ako. Talagang may gana ka pa magtanong, bata. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang makikialam? O sadyang kay tigas lang talaga ng ulo mo? Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Anong ginawa ko? Niwala nga akong ideya kung ano ang tinutukoy nyo. Nagpapatawa ka ba? O baka naman kasi kulang pa ang ginawa namin sa'yo, kaya matapang ka pa rin hanggang ngayon? Malangang nakakagala ka pa rin eh. Kailangan kong maghanap buhay para mabuhay, Baron. Kaya kahit matapos ang ginawa ninyo sa akin, kailangan ko pa rin umalis ng bahay. Pilosopo pala tong loko-loko na to eh. Mga kasama, turuan nyo ulit ng leksyon ng lintik na yan.
Sa pagkakataong ito, baliin niyo na ang mga paa niya nang hindi na makapaglakad pa. Unti-unti silang lumapit sa akin habang ako naman ay napapatras. Hindi ko ipinakita sa kanilang natatakot ako at lalo ko pang tinapangan ng sarili ng sandaling yon. At bago pa ako mampas ng patpat ng isang kasama ni Baron, mabilis na pumigil dito si Manong Kiko na bigla na lang sumulpot mula sa malagong halaman. May hawak itong baston na ginagamit nito sa pagpapatrolya hanggang sa isa-isang nagpakita ang mga taong inagrabyado ng grupo ni Baron. May kanya-kanya rin silang hawak na 2x2. Subukan niyong saktan si Epoy nang kayo naman ang may kalagyan. Ba't akala niyo ba natatakot ako sa inyo? Mga kasama, ano pang hinihintay ninyo? Subukan mo, iyo. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko. Bago pa makatakbo ang grupo ni Baron, matapos mabagang kanilang mga buntot, isa-isa na silang hinuli ng mga taga-baryo. Bitiwan niyo ako. Humanda kayo kapag nakawala ako. Malalagot kayong lahat sa lola ko. Kung gayon, inaamin mo na ba, Baron, na kayo ang nagpakulam kay Manong Alan? Pero bago pa muling nakapalagulit si Baron, pinagtulungan na ito ng mga taong naagrabyado nito. Doon din namin napag-alaman na nakapatay na ng inosente ang maglola. Matapos kulamin ng mga ito ang pamilya na isa sa naging biktima ng grupo ni Baron. Bilang parusa sa nagawa nila, pinalayas ang pamilya ni Baron sa kanilang bayan. Habang ang binata ay nakulong naman dahil sa dami ng kasong ipinataw rito ng mga nagreklamo. Sa uli ay tuluyan ding gumaling si Alan at halos lahat ng kanilang ari-arian ay ipinamana sa akin dala ng kanilang pasasalamat. Ngunit gaya ng payo ni Itay noon, hindi mo kailangan tumanggap ng suhol mula sa taong tinulungan mo dahil higit ang gantimpalang makukuha mo mula sa itaas dahil sa kabutihang palad na ginawa mo sa iyong kapwa. Hanggang dito na lang po ang ating kwento, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kapatiran? Hanggang saan bang kayang pangatawanan ng isang individual ang kanilang mga sinumpaang samahan? At gaano ka bang kasigurado sa pagtitiwalang ibinigay mo sa kapwa mo? At ano nga ba ang gagawin mo kung dumating ang panahon na subukin ang iyong pagtitiwala at katapatan sa isang pinaka hindi inaasahang kaganapan? Ito ay karanasan ng magkaibigan na halos magkapatid na ang turingan. Kwentong handog ni Gustin ukol sa kanilang kasaysayan ng kanyang kuya Baste nang minsan mapadpad sila sa isang hindi inaasahang lugar na nilimot na ng panahon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gustin. Naganap po itong karanasan ko. Lampas 5 dekada na din ang nakakaraan. Magbababoy po ako. Nagtatrabaho ko sa isang katayan ng mga baboy sa aming probinsya. Bagamat menor de edad pa lamang po ako, hindi na yun mahalaga noon. Basta marunong kang magkatay at maglinis ng karne. Sipagan mo lang ay may tiyak na trabaho ka na sa babuyan. Augustine, hinay-hinay lang at hindi ka naman mauubusan ng baboy na kakatayin. Ano bang pinag-iipunan mo? At talo mo pa ang pamilyadong tao sa pagkayod mo. Wika ni Kuya Baste. Kailangan ko po kasi ng pambili ng gamot ng tatay. Hindi na siyang nakakalabas para magtungo sa sakahan dahil sa ilang araw na yung ubo niya. Bumalik na naman po yung hika niya. Kaya kailangan kong kumayod ng doble, kuya. Sabi naman po ni Amo ayos lang daw basta't kaya ko. Inalok pa nga niya ako kung gusto ko daw bang tumulong sa manukan niya sa Sabado at Linggo. Total wala naman akong gagawin sa araw ng pahinga natin dito. Tugon ko naman kay Kuya Baste. Oh, bakit naman pati araw ng pahinga papasukan mo pa? Di ba may 2 kang nakatatandang kapatid na lalaki? Hindi ba sila nagbibigay para sa panggamot ng tatay mo? Aba dapat nga, hindi kang nagtatrabaho dito at naroroon ka sa eskwelahan, nag-aaral. Hindi mo naman siguro pangarap na maging kagaya namin. Tumanda na lamang sa trabahong ito. Ay nako,
Sige na, mamaya mo na yan ituloy at pananghalian na. Nagluto kami nila Manuling ng papaitan. Doon ka na sa kubo niya kumain at naroroon kami. Sige na at sa Sabado sasamahan kita sa kakilala kong doktor sa bayan. Patignan natin ang tatay mo. Huwag kang magalala at libre lang yon. Ipahinga mo na lang yung Sabado at Linggo. Mas mahirap kapag nagkasakit ka. Mas lalong hindi ka makakapagtrabaho niyan. Mahabang wika ni Kuya Baste sa akin. Ito pong si Kuya Baste, isa sa mga matatagal ng trabahador sa Katayan. Halos lahat ng mga taong naroroon ay kilala siya at iginagalang. Nasa 25 anyos pa lamang yata ito ng mga panahon nitong kwento ko. Pero dahil sa galing niya makisama, kaya naman kahit mas mga nakatatanda sa kanya, ay maayos ang pagtrato sa kanya. Mag-6 na buwan pa lamang ako sa trabaho at siya ang nagsisilbi kong kuya. Tagasaway kapag nasosobra na ako sa pagtatrabaho. Minsan kasi sa kakaisip ko sa mga gastos sa bahay namin at sa mga pangangailangan, nakakaligtaan ko na din magpahinga. Maraming salamat Kuya Baste. Sige, mukhang masarap yung niluto nyo. Hayaan nyo na po yung dalawa kong kuya. Kulang pa nga sa pamilya nila ang kinikita nila. Kaya ako po bago ako mag-asawa, sisiguraduhin kong may bahay at may ipon na ako. Ayokong matulad sa kanila at kahit nga may anak na ay panay punta pa rin sa bahay para humingi ng kung ano-ano. Reklamo ko pa dito kay Kuya Baste. Paano po kasi wala naman ako mapagkwentuhan ng mga hinanakit ko sa buhay bukod sa kanya. Tama naman siya. Dapat na nasa eskwelahan ako at nag-aaral. Pero kasi maagang nag-asawa itong dalawa kong kuya at tumakas sa mga responsibilidad nila. Kaya nga lang, madalas na nasa bahay sila. Manghihingi ng toyo, asin, asukal, minsan pa bigas para sa pamilya nila. Hindi ko nga po alam talaga kasi sabi ng matatanda, kapag nag-asawa ay lalagay sila sa tahimik, pero parang mas gumulo ang buhay nila. Kaya nga po nang mamulat ako sa kung gaanong kasalimuot ang buhay may pamilya, pinangako ko talaga sa sarili ko na magiging mayaman muna ako bago magkaroon ng asawa. Alam mo Agustin, bata ka pa, pero para ka ng matanda kong mag-isip. Kung buhay lang si Buboy, magkasing edad na kayo. Ay nako, sige na magkita tayo mamaya at sasaglit lang ako kay amo. Eto, dalhin mo na itong tinapay doon nang mapaghatian nyo na. Wika ni Kuya Baste. Kahit sa mga ordinaryong araw, madalas talagang may bitbit si Kuya Baste para sa amin, lalo sa mga pinakamalapit sa kanya. Pero syempre hindi lahat ay masaya sa ginagawa niya. Yung iba naiinggit dahil sa pinapaboran siya ni amo. Yung iba naman sinasabing pakitang tao lamang ang kabaitan nitong si Kuya Baste. May ibang pakay daw kasi ito, kaya palaging mabait sa halos lahat ng tao. Kaya nga hati ang opinyon namin. Ako po kasi, sa 6 na buwan na pagtatrabaho ko sa Katayan, para sa akin ay totoong tao si Kuya Baste at hindi nagpapanggap na mabait. Pero hindi ko naman masisisi yung iba. Napaka-imposible o bibihira lang kasi ang makakilala ka ng taong sobrang bait at inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili niya. Bandang tanghali naman po at talagang labis na din ang gutom na nararamdaman ko. Nang magtungo ko dito sa bahay ng katrabaho namin na pinakamalapit nga sa Katayan, malayo pa ay kita ko na yung malaking kaldero ng papaitan. Oh, ikaw pala Agustin. Mabuti naman at pumunta ka. Hindi na namin alam pa kung paanong uubusin itong niluto namin. Nasaan na ba si Baste? Kanina pa kaming nag-aantay dito. Magdadalawang oras na yatang kumukulo ito. Ang mabuti pa sumandok ka na. Naroon yung plato sa loob. Damihan mo na at walang ibang kakain ito, kundi tayo-tayo lang. Wika ni Mang Tonyo. Oo nga naman Agustin. Maliban na lang kung umiinom ka. Pero masyado ka pang bata. Masarap itong pampulutan Di ba Manong? Nasa na kaya si Baste? Sabi ko sa kanya magdala siya dito kahit 2 bote ng alak man lang para may mainom tayo mamayang hapon pag-uwian.
Natutuyuan na ang lalamunan ko. Kailan pa ba tayo huling naginuman? Nung birthday pa yata ni Baste. Wika naman ni Tikboy. Ay tama na yung usapan nyo sa alak. May bata sa harap nyo oh. Sige na, magsikain na lang muna tayo. Mamaya na yung inuman. O Tonyo, iabot mo nga yung tinapay na yan. Alam nyo naman na iwas na ako sa kanin. Amin na yung tinapay at nababuksan na. Ikaw naman Agustin, kumain ka lang dyan. Huwag mo na lang pansinin itong sila Tikboy. Puro na lang alak ang bukang bibig ng mga yan. Teka nga pala, nasaan na ba si Baste? Bakit hindi mo kasabay papunta dito? Pagtatanong ng may-ari ng bahay na si Manuling. Tinuturing na matalik na kaibigan ni Kuya Baste at kasangga niya sa lahat ng bagay. Ang sabi niya lang po dadaan siya kay amo. Pero kanina pa po yun Pinauna niya na po ako dito. Kakain na po ako ha. Mauna na ako at kailangan ko pang bumalik sa trabaho pagkatapos nito. Kuya Manuling, magbalot na rin po ako nito, dadalhin ko lang sa bahay. Paborito din po kasi ito ni tatay. Pero hindi kami makapagluto kasi po palaging kapos sa panggastos. Nakalimutan ko na nga po ang lasa nito Pakiusap ko pa sa mga katrabaho ko. Kita ko kasing sobrang dami talaga ng niluto nila at hindi naman siguro makakaapekto kung mag-uuwi ako kahit kaunti para sa tatay ko. Sige lang Agustin, damihan mo na para naman may pang-ulam kayo mamayang gabi. Ipupulutan lang yan nitong si Tikboy. Heto na yung alak nyo. Bigay ni amo. Kayo talaga kapag may hihingi na pabor, ako laging ipinapain nyo kay amo. Sambit ng bagong dating na si Kuya Baste. Ikaw naman ang paborito kasi ng amo, kaya hindi siyang makakatanggi kapag ikaw ang lumapit. Tugon naman ni Tikboy. Oo nga naman Baste. Alam mo naman na sa ating lahat, ikaw lang ang pinagkakatiwala ng taong yon. Isa pa sisiw lang sa'yo yan. Ikaw pa ba? Alam mo kung ako lang ang nasa katayuan mo, baka hiningan ko na ng bayang si amo at saka ng pera para makapagsimula ng malayo sa mabahong lugar na ito. Sawang-sawa na ako sa araw-araw na parang hindi ko man lang naamoy na ang sarili ko na mabango. Ikaw ba Baste? Kontento na sa kung anong meron ka ngayon? Alam mo kung ako sa'yo, gagamitin ko yung connection ko kay amo para mabago ang buhay ko. Subukan mo lang ba? Panguudyok nitong si Kuya Manuling kay Kuya Baste. Palagi kong napapansin na sa tuwing magkakausap itong dalawa, palaging ang usapan nila o ang paksa ni Kuya Manuling ay tungkol sa pagyaman at ang oportunidad nga na makakuha ng pabor mula sa amo namin. Alam mo naman Manuling na hindi ko ugali ang ganyan. Ayokong pagsamantalahan ang pagtitiwala ni amo. Ang pera kikitain lang yan. Pero kapag ang tiwala ang nasira, ibang usapan na yon. At saka nakakakain naman kami ng mga kapatid ko ng 3 beses sa isang araw. At saka ikaw Manuling, may bahay ka naman na dito. Ano pa bang kulang sa'yo? Tugon ni Kuya Baste. O siya, tama na yung usapan yan. Sayang ang sarap nitong ulam natin kung panay mga ganyan ang pag-uusap nyo. Agustin, heto na yung dadalhin mong ulam at ako na ang nagbalot. Huwag mong papansinin itong dalawa at hindi ang nagsasawa sa ganyang mga usapan. Wika ni Mang Tonyo. Matapos naman po ang pananghalian namin, ay nauna na akong umalis. Marami pa silang mga pinag-uusapan at ako naman marami pang kailangang gawin para na rin sa karagdagang perang kailangan ko. Bago akong umuwi ay dinaanan ko pa itong sila Kuya Baste na nagiinuman. Kasama nila ang iba pang mga katrabaho namin. Yung 2 bote ng alak ay nadagdagan pa ng ilan pang inumin at sa pakiwari ko ay mahaba-habang oras pa ang kanilang gugugulin. Kaya naman nagpaalam na ako kay Kuya Baste na mauuna na sa pag-uwi. Minsan kasi sumasabay ako sa motorsiklo niya, pero dahil nga sa tila masarap ang usapan at inuman nila, hindi ko na sila pang inabala at matapos ko magpaalam ay agad na din akong umuwi. Sa bahay naman, habang tahimik na ang baryo namin sa paparating na gabi, dinig ko naman ang pag-ubo ng tatay kahit nasa labas pa ako. Halata po ang hirap niya sa paghinga at tila ba dumadaing ang tono nito. Bagay na halos hindi ko makayang pakinggan.
Ayoko po kasi ang naririnig na nahihirapan ng mga magulang ko. Hindi ko matagalan pero wala namang kaming sapat na pera para patignan si tatay sa doktor. Saka ko naisip na oo nga pala. Nangako sa akin si Kuya Baste na sasama niya ako sa kaibigan niyang doktor para mapatignan ang tatay. At dagdag pa niya na mabibigyan kami nito ng mga libreng gamot. Noong araw po kasi, hindi talaga biro ang kumita ng pera. At kahit kaunting gastos lamang na walang kinalaman sa pagkain, ay malaking bagay na para sa amin. Ibig sabihin kung mapupunta pa ang kinikita namin sa mga gamot, gegewang ang pangkabuhayan namin. Kaya naman ang gabing iyon, nagpanggap na lamang ako na hindi ko naririnig ang mga pag-ubo ni tatay. Kapag naroroon na kasi ako sa bahay, pigil na pigil si tatay sa pag-ubo niya. Parang alam din nilang nahihirapan ako kapag naririnig siyang sinusumpong ng sakit. Napilitan akong tumigil sa pag-aaral para makapagtrabaho. At bagamat hindi ko naman itong sinisisi sa kanila, pero ramdam kong nakukonsensya sila. "Oh anak, nariyan ka na pala. Kamusta naman ang trabaho mo? Mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa kami nag-aalala ng nanay mo. Alam mo bang natagpo ang patay si Mang Baldo sa kubo niya? Delikado sa labas. Hindi pa tiyak pero natitiyak nila na may aswang sa lugar natin. Kaya nga anak, kung maaari agahan mo ang pag-uwi mo galing sa trabaho. Kung hindi mo maiiwasan ang gabihin, mas makabubuting makitulog ka na lang muna sa mga katrabaho mo na malapit doon. Mahirap nang ipagsapalaran ang kaligtasan mo." Ito ang bili ng tatay na hindi ko naman po sinunod. Dahil kahit naman sino po siguro, hindi magiging komportable na makitulog sa ibang bahay. Ewan ko po ba, pero kahit po mahirap na pagkatapos ng magapong trabaho, maglalakad pa ako ng halos 1 oras pa uwi sa bahay. Pero hindi ko ito iniinda. Wala pong kapantay kasi ang makita ang mga magulang mo at matulog kasama sila hanggang isang hapon, habang magkasama kaming pauwi nitong si Kuya Baste. Nabalitaan ko yung nangyari sa baryo nyo. 3 tao na ang nabibiktima. Ano bang sabi ng kapitan nyo? May ginawa na ba sila? Alam mo, mahirap niyan, Agustin. Baka mamaya niya, naroroon lang sa baryo nyo yung mamamatay tao. Kahit ikaw, delikado ang umuwi ka na ng masyadong gabi na. Hindi yata maganda yung pagtatrabaho mo ng sobra. Ikaw na lang ang naiiwan palagi sa katayan sa gabi. Baka naman matsyempohan ka ng mamamatay tao na yan. Tila ba walang pinipili na kahit na sino? Alam mo, Agustin, kagabi lang yung buntis doon sa kalapit bahay namin, kamuntikan na din malaglagan. Hinala nila aswang yung gumagala. Ikaw ba, Agustin? Naniniwala ka ba sa aswang? Ano ka ba, Kuya Baste? Aswang? Hindi naman yan totoo. Mas nakakatakot pa nga po ang mga tao. Hindi mo alam kung mapagkakatiwalaan mo ba ang isang tao o baka bigla ka na lamang tuklawin. Tugon ko naman kay Kuya Baste. Pakiramdam ko po kasi talaga noong araw, bukod sa mga kakilala kong tao, marami sa mga nakakasalimuha ko ay may mga sariling interes sa buhay at manggagamit. Kagaya ng nangyari sa tatay ko. Naloko siya ng kumpare niya at naipagbili yung lupa namin nang hindi niya alam. At ang mas masaklap pa, walang napala si tatay. Hindi ko alam kung paanong nangyari, pero nakuhang lahat sa kanya sa labis niyang pagtitiwala. Alam mo, Agustin, hindi porket may naranasang kang masamang bagay sa ibang tao, hindi ibig sabihin noon ay masama ng lahat ng tao. Kailangan mong matutong magpatawad. Tignan mo na lang ako. Wala akong masyadong alalahanin sa mga ganyang bagay. Kasi kahit manggawan nila ako ng masama, basta tama lang ang ginagawa ko, problema na nila yon. Wika ni Kuya Baste. Pero habang nasa gitna po kami ng pag-uusap, ganun na lamang po ang gulat namin nang biglang may sumalpok sa motor na minamaneho ni Kuya Baste. Dahilan para tumilapong kami sa may pilapil, kasabay ng pagkakalubog ng kalahati ng motor sa putikana. Ayos ka lang ba, Agustin? Nasaktan ka ba? Ano ba yon?
Anong tumama sa atin? Tanong ni Kuya Baste habang pilit na hinihila yung motor niya. Hindi ko alam, kuya. Parang malaking baboy na biglang tumawid eh. Masyadong mabilis yung pangyayari. Anong gagawin natin dyan sa motor mo? Mukhang hindi na natin makakayang hilahin yan nang tayong dalawa lang po. Mabuti po siguro, Kuya Baste. Manghingi tayo ng tulong. Question ko pa kay Kuya Baste. Yun nga lang po, Sir Proy. Dito po akong nagtaka. Dahil lang alam namin itong si Kuya Baste, tumilapon lang kami ng ilang metro mula sa daan. Pero nang umangat kami at tignan ang kinaroroonan namin, nasa gitna po kami ng kawalan. Walang kalsada, walang kabahayan, walang kahit na ano kundi malawak na palayan. Teka lang, Gustin, huwag ka munang gumalaw. Delikado ito. Mukhang nabagat tayo. Hindi ordinaryong baboy ang nabangga natin. Baliktarin mo ang damit mo. Madali ka, bilis. Utos ni Kuya Bastay sa akin. Pero hindi ko naman malaman kung bakit kailangan ko itong gawin. Hindi ko makita kung anong koneksyon ng pagbabaliktad ko ng suot ko. Ano po bang nangyayari, Kuya Baste? Bakit kailangan kong baliktarin ang damit ko? At saka naliligaw yata tayo, Kuya Baste. Hindi ako pamilyar sa palayang ito. Lalo na sa bundok na yan na nasa unahan natin. Wika ako dito. Nakatitig kaming dalawa sa isang matarik at nakakatakot na bundok na nasa unahan ng palayan kung saan kami bumagsak. Hindi ko po alam pero parang may humahatak sa akin papalapit sa bundok na yon. Pero bago pa man ako makapagsalita, naunahan na ako ni Kuya Baste. Alam mo, Agustin, ng mabuti pa siguro. Subukan nating pumunta dyan sa may paanan ng bundok. Baka sakaling may mahingan tayo ng tulong. Tama ka, Agustin. Hindi natin kayang buhatin itong motor ng tayo lang. Isa pa, nangangamba ako na baka balikan tayo nung nilalang na bumangga sa atin. Sambit muli ni Kuya Baste. Dahil nga nang subukan namin baliktarin yung mga damit namin, wala ding nangyari. Naroroon pa din kami sa putikan at nag-aagaw na ang dilim at kaunting liwanag. Kaya naman napagpasya namin na maglakad ng patungo sa may paanan na bundok. Kuya Baste, may nakatayo sa may sagingan sa gilid natin. Nakikita niyo po ba? Anong gagawin natin? Kanina pa yang nandyan eh. Huwag mong titigan, Gustin. Hindi tao yang nakatayo sa sagingan. Hindi yan ordinaryo. Tugon naman ni Kuya Baste. Sir Proy, sa unahan bandang kanan namin, sa makapal na sagingan, naroroon po kasing nakikita ng gilid ng mga mata ko na nakatingin sa amin at nakatayo itong isang malaking nilalang. Mas matangkad po ito sa akin at mas malaking bulas. Tapos ang mas masaklap nito, nag-aangil po ito na parang anumang oras ay sasalakayin kami. Gustin, pag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Huwag na huwag mong lilingunin ang nilalang na yan at huwag kang magpapahuli. Naiintindihan mo ba? Pero Kuya Baste, saan tayo tatakbo? Anong laban natin dyan? Taranta kami nang bigla itong kumilos. Naglakad itong papalapit sa amin at dinig namin ang mga tunog ng sanga ng mga natatapakan nito. Madilim ang daan at hindi namin alam kung saan ang tungo namin. Pero alam ko na oras na magkahiwalay kami ni Kuya Baste at kapag naabutan ako ng nilalang na ito ay kamatayan ko na. Kita na namin itong nag-uumpisang tumakbo na. Nang bigla na lamang na sumigaw si Kuya Baste at napaluhod. Bigla itong tila ba nahihirapang huminga at labis ang paghawak niya sa kanyang sikmura. Kuya Baste, anong problema? Tumayo na po kayo dyan. Kapag hindi po kayong gumalaw, maaabutan tayo dito. Pero walang silbi ang pagsisigaw ko dahil sa tila hindi na nitong alam pa ang mga nagaganap sa paligid namin. Mauna ka na, Agustin. Maghanap ka ng makakatulong sa iyong makatakas dito. Sige na, iwanan mo na ako. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Namamanhid na rin ang mga kamay at paa ko. Malabong makatakbo pa ako. At kung hindi ka alis dito, pareho tayong mapapatay ng aswang na yan. Narinig mo ba ako? Tumakas ka na. Aswang ang nasa likod natin.
Wika ni Kuya Baste. Natulala na lamang po ako nito. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung mamamatay si Kuya at hindi ko rin siya kayang abandonahin. Ilang di pa na lamang ay maaabutan na kami nitong aswang nang biglang may magsalita sa likuran ko. Masyadong malayo ito sa komunidad ng mga tao. Anong ginagawa niyo dito? Ikaw, aswang, makabubuting lubayan mo na ang dalawang ito. Hindi mo silang makakain hanggat naririto ako. O baka namang gusto mong magkasubukan pa tayo. Wika ng isang matanda. Marahan namang naglakad itong papalapit kay Kuya Baste na noon ay nasa harapan na nitong aswang. Habang itong aswang naman po ay kitang-kita ko ang paglalaway at galit sa mukha niya habang umatras papalayo sa amin. Pagbabayaran mo ito, tanda. Masyado kang pakialamero. Hindi mo kilala ang mga taong yan. Sana lang ay huwag mong pagsisihan yan. Tandaan mo, palagi kong nakukuha anuman ang gustuhin ko. Wika ng aswang. Labis na nakakatakot ang boses nito. Pero hindi man lang natinag itong lalaki at tinitigan lamang nito yung aswang habang papalayo at hanggang sa naglaho sa kadiliman. Manong, maraming salamat po. Utang po namin sa iyo ang buhay namin. Hindi po namin alam kung bakit kaming napunta dito. Isang saglit na sa kalsada lamang kami. Tapos may nabangga kaming malaking baboy ramo. At sa isang iglap, nandito na po kami. Saan na ho ba itong lugar na ito, Manong? Tanong ko sa matandang lalaki na tumulong sa amin. Hindi ito ang oras para magpasalamat, iyo. Hindi pa ligtas ang kasama mo. Nasa bingit pa siya ng kamatayan. Madali ka. Alalayan mo yung kasama mo at sumunod kayo sa akin. Hindi ligtas dito. Sinundan ko itong matanda. Habang si Kuya Basta ay sobrang lamig na ng katawan at nanginginig. Tila ba konting panahon na lamang ay mawawalan na siya ng buhay noon. Labis kasi ang pananakit ng ulo at ng tiyan niya. Kuya Baste, ano po bang nararamdaman niyo? Ano bang nangyayari sa kanya, Manong? Umamatay na po ba siya? Nag-aalalang tanong ko dito. Kinulam ang kasama mo at hindi lamang basta kulam na pananakot kundi kulam na intensyong patayin siya. Wika ng matanda. Gawa na po ba ito nung aswang kanina? Paano pong gagawin namin, Manong? Paano po kami makakauwi nito? Paano na po si Kuya Baste? Tanong ko sa matanda. Tolero na po kasi ako nito. Hindi ko na alam pa kung anong gagawin. At tila ba kahit nakatakas kami sa aswang, hindi naman nakaligtas si Kuya Baste sa sumpa nito. Nagkakamali ka, iho. Hindi ang aswang ang may gawa nito. Walang kakayahan si Conrado na mangkulam. Wala din siyang kakayahan para mambagat. Natitiyak kung bago pa man kayong mapadpad dito, ay kinapitan na siya nitong kulam. Pero huwag kang mag-alala. Maswerte kayo at dito kayong napadpad. Hawakan mo itong baso. Kunin mo yung kawayan sa lamesa at ihahanda ko lang ang ritual. Ibabalik natin ang sumpa sa nagbigay nito sa kaibigan mo. Wika ng matanda na nagpakilalang si Mang Solomon. Wala naman po akong ideya kung ano ang balak gawin nitong si Mang Solomon. Kumuha ito ng isang botelya na puno ng langis. May dinakot itong kulay itim na parang mga asin. Pareho niya itong inilagay sa baso. Pagkatapos ay nag-usal ito ng mga salitang parang alam niyo na po. Iyon yung mga sinasabi sa simbahan kapag may misa. Pero sa ibang lengguwahe lang. Wala kang ibang gagawin, iho. Manood ka lamang at wala kang hahawakan anuman dito sa mga gamit ko habang ginagawa ko ang ritual. Malinaw ba? Bili ni Mang Solomon. Kinuha nito sa akin yung baso. Ako naman ay naupo. Nang maya-maya ay inumpisahan niyang hipan yung langis na nasa baso gamit itong maliit na kawayan. Habang isinasaboy niya naman itong kulay itim na asin sa katawan ni Kuya Baste. Nagpatuloy po siya sa ganitong gawain at unti-unti mula sa malinaw na langis ay nagmistulang burak yung nasa baso. Pero nagpatuloy pa rin po siya sa ginagawa niya. Patuloy sa pag-ihip sa langis at patuloy sa pagsaboy ng asin. Inabot ng 30 minuto mahigit yata
itong pagsasagawa ng ritual ni Mang Solomon. Hanggang sa biglang huminto sa pag-aray si Kuya Baste. At ito namang si Mang Solomon, mabilis na dinala yung baso sa labas. Hindi ko na po nakita pa kung anong ginawa ni Mang Solomon doon. Pero pagbalik niya sa loob ng bahay, wala na siyang daladala. Maayos na ang kaibigan mo, iho. Malayo na siya sa bingit ng kamatayan. Hindi biro ang ginawa sa kanya. Isang matinding kulam ang ibinigay sa kanya, Agustin. At sigurado akong ngayon ay alam na niyang wala na sa peligro yung binata. Tiyak na mag-aabang ulit ito ng pagkakataon upang gawan siya ng masama. Mabuti pa siguro heto, dalhin niyo ito. Isa sa iyo at isa dyan sa kasama mo. Huwag ninyong ihihiwalay ito sa katawan niyo. Hindi malayong mangyari sa iyo ang nangyari dito sa kaibigan mo. Maaaring kakilala niyo lang ang may gawa nito. Alam niyo ba na yung sinasabi niyong baryo na pinagmulan niyo ay 2 oras na biyahe niyo mula sa pinakamalapit na bayan dito? Alam kong imposible kung iisipin mo, pero totoo itong nangyari. Ganito ang kakayahan ng bagat. Inililigaw kayo ng daan. Maswerte kayo at hindi kayo sa bangin dinala. Marami sa mga nabagat na hindi na nabuhay pa. Isang saglit naglalakad lang sila sa daan. Pagkatapos sa isang iglap, nasa bangin na sila at nahuhulog sa kanilang kamatayan. Bukas mismo ay ihatid ko kayo sa bayan. Doon ay siguradong makakauwi na kayo. Kalimutan nyo na yung sinasabi mong motor. Natitiyak kong doon nakakapit ang sumpa ng mangkukulam. Kung sasakyan nyo lang uli yun, hindi tayo makakasigurado kung saan kayong muling dadalhin nito. Mahabang paliwanag ni Mang Solomon. Narinig naman itong lahat ni Kuya Baste. Bagamat hirap akong paniwalaan ito. Pero itong si Kuya Baste ay lubos ang pagtitiwala kay Mang Solomon. Hindi ko naman siya masisisi dahil nga sa ito ang nagligtas sa buhay niya. Mang Solomon, may paraan po ba para malaman namin kung sinong may gawa nito sa amin? Hindi ko maintindihan kung totoong sinabi niyo na kakilala namin ang may nais kaming maipahamak. Ano bang nagawa kong mali? Bakit pati si Agustin ay kamuntikan ng madamay? May paraan po ba para malaman kung sino ito? Seryosong tanong ni Kuya Baste dito sa estrangherong manggagamot na tumulong sa amin. Pero bago pa siyang nakasagot, narinig na namin ang mga pag-alulong ng aso sa di kalayuan. Labis na nakakatakot ang tinig nito. Nawari mo pa ay may nakikitang kinatatakutan. Sinasabi ko na nga ba, hindi matatahimik ang matandang si Conrado hanggat hindi niya kayong nakukuha. Maganda kayong dalawa. Paparating dito ang puwersa ng mga aswang. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo ang aswang na si Conrado at gagawin niyang lahat para makaganti. Kahit gaanong karumi man ang paraang kailangan niyang gawin. Ilang taon na din kaming nagtatagisan ng puwersa. Subalit iba ang gabing ito. Natitiyak kong balak niyang wakasan na ang matagal na naming hidwaan at gusto niya lang gamitin kayong dahilan. Nakikita niyo ang pinto sa likod. Kapag binaybay niyo ang daang naririyan, dadalhin kayo nito sa bayan. Huwag kayong hihinto, ni huwag na huwag kayong liliko ng daan. Diretsuhin niyo lamang at matutuntun niyo ang bayan. Hindi ito ang labang kaya niyong ipanalo, kaya walang rason para magtagal pa kayo dito. Sige na, umalis na kayong dalawa. Utos ni Mang Solomon. Pero tila iba ang pakiramdam ko. Kilala ko si Kuya Baste at hindi ito basta-bastang aalis doon, lalo pa at alam niyang nasa peligro ang buhay ng taong tumulong sa amin. Hindi po namin kayong maaaring iwan, Mang Solomon. Utang namin sa iyo ang buhay namin at nararapat lang na suklian namin ito. Paano po ba kaming makakatulong? Hayaan niyo na po kaming makipaglaban kasama niyo. Hindi rin naman po ako patatahimikin ng konsensya ko kapag napahama kayo. Tama po si Kuya Baste, Mang Solomon. Anong klaseng tao kami kung iiwang ka namin dito matapos ng mga tulong na ginawa niyo sa amin? May mga armas po ba kaming pwedeng magamit? Alam kong mahina lang po ako, pero sisikapin ko pong makatulong, Mang Solomon. Pagpapakiusap ko sa matanda. Aminado naman po kasi ako na alanganin ako sa labanan
Maliit lamang ako, maikli ang braso at binti ko, at tiyak na kung aswang pa ang kalaban namin, saglit lang akong papatayin ng mga ito. Kung gayon, iyo, eto gamitin mo itong sumpit. Marunong ka naman yata niyang gumamit, di ba? Ang mga bala nito ay kargado ng orasyon ko. Pero mabilis itong naiiwasan ng mga aswang, lalo pa kapag ako ang may gamit. Kaya naman ikaw ang humawak nito, pati nitong mutya na magbibigay sa iyo ng kakayanang sa bulag. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa laban. Siguraduhin mo lamang na babagsak ang bawat aswang na pupunteriyahin mo, kundi malalaman nila kung nasaan ka. Ikaw naman, baste, heto ang tabak. Binabad yan sa banal na tubig at buhay na salita. Anumang aswang na tamaan mo niyan ay hindi na maghihilom pa ang sugat. Kaya kung kaya mo, sa leeg mo silang atakihin at siguraduhin mong mapuputol. Dahil oras na makaligtas yan sa pag-atake mo, siguradong kamatayan mo ang kasunod. Malinaw ba? Eto, isa yung kabal kontra kulam at pisikal na atake ng mga aswang. Maganda na kayo. Anumang sandali ay naririto na sila. Mahabang bili ni Mang Solomon. Samantala ay nanginginig na nito yung mga pangako sa takot at gigil. Dahil sa amin kung kaya't nagkaroon ng dahilan itong mga aswang sa pangunguna ni Conrado upang atakin si Mang Solomon. At siyempre kung ayaw namin maging hapunan ng mga aswang na ito, kailangan namin makipagpatayan kung hindi maiiwasan. Solomon, oras na para tapusin natin ang naumpisan natin pagtutuos. Masyado nang maraming napinsala sa mga tao ko. Hindi ka na kailangan ng gubat na ito. Kaya isasama ka na namin sa 2 taong tinulungan mo. Kawawa ka naman. Mamamatay kang hindi mo man lang magagawang saktan ako. Siya nga pala, Solomon. Isinama ko na nga pala ang buo kong pamilya. Natatakam na kami sa 2 binatang nasa loob ng bahay mo. Uwi ka ng aswang na si Conrado. Mabalasik ang mga pag-aangil sa labas. Halatang nakahanda silang pumatay para sa kanilang karapatan sa gubat at sa kanilang galit kay Mang Solomon. Kalimutan nyo na ang tungkol sa mga bata, Conrado. Huwag nyo na silang idamay pa sa gulong ito. Alam ko namang hindi ka mapakali. Dahil sa makailang ulit mong pagtatangka sa buhay ko, hindi kayo manalo-nalo. Ngayon isinama mo pa ang pamilya mo para magpakampi ka. Paano ba yan? Noong mag-isa ako, di nyo na ako kinaya. Ngayon pa kayang 3 kami. Binabala na kita, Conrado. Manatili kayo sa kagubatan nyo at huwag bababa dito. Hindi ko naman kayong pinakikialaman pa sa loob ng teritoryo nyo. Pero ang taas ang sugurin ako dito para sa paghihiganti mo. Nako, ito na siguro ang pinakapalpak na desisyong ginawa mo. Inihatid mo na mismo sa akin ang lahat ng kailangang kong paslangin. Oras na siguro para wakasan na natin ang paghahari-harian nyo sa kanlurang gubat. Wika ni Mang Solomon. At sinong may sabi sa'yo tanda na mapapatay mo kami? Pasensya ka na, Solomon. Wala kaming balak na mamatay dito. Matagal na kitang pinagandaan. At akala mo ba ikaw lang ang marunong gumamit ng mutya? Nagkakamali ka, Solomon. Dahil sa gabing ito, ako naman ang magtatagumpay. Iuuwi ko ang ulo mo. Madiin na banggit namang Conrado. Labis ang karahasang nasa paligid namin. May mga nasa bubong na ng bahay. May mga nasa likod at inikutan na kami. Dito na sumenya si Mang Solomon na isuot ko yung mutya na may sabulag. Nakaramdam ako ng lamig sa katawan ko. Pero alam kong kumagat na yung bisa ng mutya. Pumuesto ako sa pinakasulok ng bahay. Ayon kay Mang Solomon, kailangan naming manatili sa loob ng bahay dahil walang paraan para makasalakay ng buong puwersa sila Conrado kung nasa loob lamang kami ng bahay ni Mang Solomon na protektado ng mga orasyon, pampahina sa kakayahan ng mga aswang. Ayon pa kay Mang Solomon, na kung mga ordinaryong aswang lang naman ang kalaban namin, ay hindi namin kailangan mag-alala dahil sa hindi ito makakapasok sa bahay niya. Pero kasi si Mang Conrado umano ay mataas kesa sa mga karaniwang aswang, kung kaya't may kakayahan itong basagin ang kanyang proteksyong inilatag sa bahay niya. Anumang mangyari mga iyo,
Magtiwala kayo sa kakayahan nyo. Huwag niyong hayaang kunin na lamang ng mga aswang na ito ang buhay nyo. Ako nang bahala kay Conrado. Tiyakin niyong walang makakalapit na ibang aswang sa akin. Oras na pasukin nila tayo dito, wika ni Mang Solomon. Kuya Baste, kung makakaligtas man tayo dito, hindi ko naaabusuhin pa ang sarili ko sa mga pagtatrabaho. Gusto kong ulit na makapag-aral at makapagtapos. Kung loloobin ng Panginoon na mabuhay tayo dito, mag-asawa ka na din. Matanda ka na. Huwag mong hayaang mag-isa kang tumanda sa buhay mo. Wika ko kay Kuya Baste. Totoo po talaga, Sir Roy, ang sabi ng matatanda na kapag nasa pintuan ka na ng kamatayan, madami kang bagay na maiisip at mga bagay na pagsisisihan. Kasi ganun po yung naramdaman ko. Huwag kang mag-alala, Agustin. Tinitiyak ko sa iyo na makakauwi tayo ng buhay. Hindi ako papayag na makain na lamang tayo ng mga aswang na yan ng basta-basta. Kaya tatagan mo ang loob mo. Tugon ni Kuya Baste sa akin. Hanggang sa bigla na lang pong nabutas yung bubong ng bahay at tumambad ang 4 na aswang. Ano, Solomon? Nagtago na ba yung bubuit? At 2 lang kayong harap sa aming lahat. Nagpapatawa ka ba, Solomon? Alam kong sira ang tuktok mo, pero hindi ko inaasahang ganito kalala. Wala kayong laban sa amin. Para nyo lang inihain sa amin ang mga buhay nyo. Mga bata, humanda kayo. Oras na para wakasan ang alamat na si Solomon. Mayabang na wika nitong si Conrado. Alam nyo kung ako sa inyo, Conrado, hindi ako magpapakampante. Kahit mas marami kayo, hindi kami basta-bastang tutumba. Kaya kayo ang mag-iingat sa pagpasok sa bahay ko. Baste, tandaan mo yung bilin ko, wika ni Mang Solomon. Samantala ay dito ay nakakuha ko ng pinakamagandang pwesto upang asintahin itong mga kasama ni Conrado. Ni hindi man lang nilang naramdaman yung presensya ko. Bumuelo ako ng paghinga. Marahan kong inilagay yung mga bala ko sa sumpit. At kagaya ng turo ni Mang Solomon, sa leeg ko silang pinatamaan. Hindi na nakakilos pa itong 2 malapit sa akin kasi sila agad ang pinuntirya ko. Puso ka, Solomon. Madumi kang lumaban. Wala kang pinagkaiba sa aming mga aswang. Isa kang mapagpanggap na tao, sumpain ka. Galit na galit si Mang Conrado. Paano kasi maging siya ay tinamaan na ng sumpit ko sa batok, 2 magkasunod, at kita ko ang pagbulwak ng dugo sa bibig niya habang sinisikap na makalabas ng bahay. Sinong may sabi, Conrado, na kailangan naming harapin ang buong angkan mo? Kailangan lang namin ng ulo mo para paatrasin sila. Hindi ko inakalang ganyang kababaw ang kokote mo at talagang pumasok ka mismo sa patibong. Kagaya ng sabi mo, kailangan na nating tapusin ang matagal na paglalabang ito. At ngayon ay tagumpay ko, Conrado. Dito ka na mamamatay. Wika ni Mang Solomon. Dinig namin ng mga pagiyaw sa labas. Mga aswang na tinatawag ang ngalan nitong si Conrado. Alam nilang nasa peligro na ang kanilang pinuno. Lalo pa nang isara ni Mang Solomon yung pinto. Nagmamakaawa ang mga kasama nito na hayaang mabuhay pa si Conrado at aalis na umano sila sa lugar na ito at magpapakalayo-layo. Subalit mabalasik ang matanda at walang balak na buhayin pa si Conrado. Pasensya na at hindi ko gagawin ng parehong kamali ang ginawa ng kapatid ko, ang pagbuhay pa sa inyo. Ang kabaitan niya mismo ang pumatay sa kanya. Kayo ang dahilan kung bakit nasiraan ang baitang nanay ko noong nabubuhay pa siya. Kung kaya buhay niyo rin ang kukunin ko. Mariing wika ni Mang Solomon. At dito nga ay ginilitan niya ng leeg si Conrado. Panay pagtangis ang narinig namin sa labas. Ngunit wala kaming magagawa. Buhay namin o buhay nila ang nakataya. Kung sana'y hindi na pinairal pa ni Mang Conrado ang kanyang yabang at ang paghihiganti. Sana buhay pa siya at ang mga kasama niya. Pero pinili niya ang daan tungo sa kamatayan. Unti-unting nawala ang mga pagtangis sa labas ng bahay. Lalo pa nang ihagis ni Mang Solomon yung ulo ni Conrado. Nagsipulasan yung mga aswang at iilan lang ang natira. Subalit sa pagkamatay ng pinuno nila ay kasamang namatay ang kanilang kagustuhang lumaban.
Nawalan sila ng lakas at loob at pawang sindak ang rumehistro sa kanila. Tila yata dala ng tadhana ang pagdating nyo dito. Maraming salamat sa inyong dalawa iyo. Mas tila ako ang iniligtas nyo, imbis na ako ang magliligtas sa inyo. Mahusay ka, Agustin. Bagay na bagay sa iyo ang mutya na yan. Pakaingatan mo, ikaw na ang bagong may-ari at tagapagbantay niyan. At ikaw naman, Baste, tanggapin mo itong punyal bilang tanda ng pagpapasalamat ko. Magpahinga na kayo. Bukas ay tutungo tayo sa bayan. Nang gabing iyon, bagamat sira-sira yung bahay ni Mang Solomon, sa pagod marahil ay nakatulog po ako. Nanatili namang gising sila Kuya Baste at Mang Solomon para magbantay. Pero kasi ako, talagang tila naubos yung lakas ko dahil sa bisa ng mutya at sa bulag. Nang mag-umaga ay sinamahan na kami ni Mang Solomon at itinuro nito sa amin kung paano naming malalaman ang may sala sa pangkukulam kay Kuya Baste at ang bumagat sa amin. Paano ba yan mga iyo? Hanggang dito ko na lamang kayong maaaring samahan. Nariyan ang terminal ng jeep. Mag-iingat kayo. Sana ay pagtagpuin tayong muli ng tadhana. Ingatan nyo ang mga tinanggap nyo mula sa akin at mag-iingat kayo sa kakaharapin nyo. Alam nyo na ang gagawin. Naituro ko na sa inyong 2 orasyon na pamuksa sa mangkukulam. Wika sa amin ni Mang Solomon. Grabe yung karanasan natin Kuya Baste ah. Ngayon naniniwala na talaga ako sa aswang at saka sa mga kakaibang nilalang. Pero Kuya Baste, yung may gawa nito sa'yo, may hinala ka na ba? Wala po kasi akong maisip na tao mag-iisip ng ganitong kasama sa'yo. Maaari kayang may kinalaman din itong mangkukulam sa aswang na gumagala sa baryo namin. Tanong ko kay Kuya Baste. Alam mo Agustin, wala akong maisip. Kung sino man siya, pagbabayaran niya ng mahal ang ginawa niya sa atin. Walang kapantay ang kasama niya, kaya dapat lang siya magbayad ng mahal. Tugon naman ni Kuya Baste. Pagdating lamang po namin sa baryo, agad naming isinagawa itong turo sa amin ni Mang Solomon. Matapos ang pagtatawas na ginawa ni Kuya Baste sa sarili niya, labis kami nagtataka dahil nga sa ang simbolong ibinigay ng tawas ay napakapamilyar sa amin. Kuya Baste, baka nagkamali lang tayo sa proseso. Imposibleng siya ang may gawa sa atin ng pangkukulam at pangbabagat. Napaka-imposible po. Wika ako sa kaibigan ko. Kahit ako hirap paniwalaan itong nalaman natin, Agustin. Pero isa lang ang magagawa natin para mapatunayan ito. Kailangan natin siya makausap. Maganda ka at ora mismo pupuntahan natin siya. May galit sa tono ni Kuya Baste. Naganda naman nga ako kagaya ng utos niya. Balak niyang tunguhin ang mismong kinaroroonan nitong mangkukulam na may gawa noon sa amin. Ilang saglit pa. Magandang araw sa iyo kaibigan. Bakit parang nakakita ka ng multo? Wika ni Kuya Baste. Magandang umaga naman sa iyo Baste. Magkasama pala kayo ni Agustin. Bakit napaaga kayo dito? May problema ba? Tanong sa amin ni Kuya Manuling. Manuling, alam mo ba kung ano to? At alam mo ba ang ibig sabihin ng pagbulwak niyan? Alam mo pare, pasensya ka na. Alam kong hindi mo inaasahang naririto kami. Pero pre, ano bang ginawa ko masama sa'yo? Pinakitaan ba kita ng pangit na ugali at nagawa mo sa amin ang kasamaang yon? Hindi mo ba inaasahang makita pa kami dito pagkatapos ng pambabagat at pangkukulam mo sa akin? Pero dahil sa'yo nawala yung pinaghirapan kong motor. At dahil sa'yo, kamuntikan ng madamay si Agustin sa kapahamakan. Alam mo kung mahalaga pa sa'yo ang buhay mo, huwag ka na magpapakita sa akin. Baka sa susunod makalimutan ko ng naging kaibigan kita. Pagbabanta ni Kuya Baste dito kay Kuya Manuling. Walang maisagot si Kuya Manuling at nakayuko lamang habang naroroon yung iba naming mga katrabaho. Pinigilan ni Kuya Baste ang isiwalat ang lahat ng baho ni Kuya Manuling. Binigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon sa kondisyon na aalis na siya sa lugar namin. Buong pag-aakala namin ay ayos ng lahat. Nawala ng sakit pa ng ulo ang aatupagin namin. Doon pala kaming nagkamali. Dahil napag-alaman namin mula sa iba naming mga katrabaho
na matagal nang naiinggit si Kuya Manuling kay Kuya Baste at ilang beses na itong narinig ng iba naming katrabaho na nagbibiro ng kapahamakan kay Kuya Baste. Gabi nito nang pauwi na kami dala ang lumang bisikleta ni Kuya Baste. Yung bisikletang gamit niya bago pa man siya magkaroon ng motor. Kagaya ng dati kwentuhan. Kamusta na kaya si Mang Solomon doon sa lugar nila? Alam mo, Agustin, gustong-gusto ko siyang puntahan para pasalamatan. Pero mukhang malabong matuntun natin yung parte ng gubat na tinitira niya. Wika ni Kuya Baste. Dito ay biglang may nagsalita sa may puno. Hindi ko alam kung paano kayong nakaligtas sa ginawa kong pambabagat at kung paanong nawala ang sumpa na ibinigay ko sa iyo, Baste. Alam mo, dapat noon palang tinuluyan na kita. Masyado kang mapapel. Masyado kang pasikat. Lahat sila halos sambahin ka na kasi nga para ka daw santo sa bait. Wes, di ba lahat ng santo patay na? Kaya tutuparin ko ang gusto ng mga kasama natin. Ang maging isa ka ng santo. Kailangan mong mamatay, Baste. Oras na para ako naman ang pagkatiwalaan ni Amo. Base sa mga binitiwang salita ni Manuling, inggit ang nag-ugat ng lahat. Sayang lang ang kanilang ilang taon na pagkakaibigan at mapupunta lamang sa wala. Kung sino-sino na ang inisip kong nagtraidor sa akin. Pero ni minsan hindi kita pinaghinalaan. Pero nagkamali pala ako sa taong pinagkatiwalaan ko. Pasensyaan tayo, Manuling. Sinabihan na kitang magpakalayo-layo ka na. Pero ang lakas mong mga sar. Ano, talagang tatambangan mo pa kami? Tama nga si Mang Solomon. Kilalang kilala namin ang may gawa sa amin ng kapahamakan. Wika ni Kuya Baste. Sabay labas ng punyal na bigay sa kanya ni Mang Solomon. Maging siya ay pinagkalooban ng kabal nitong si Mang Solomon. At kahit anong pisikal at mental na pag-atake umano ay hindi tatablan ang sino mang may tangan. Lumabas mula sa damuhan ng isang babae. Tila nobya ni Manuling at nag-usal ito ng mga katagang Latin na para sa orasyon. Ngunit bago pa man niya itong makumpleto, mabilis kong sinumpit yung mismong leg nitong babae at natigilan na lamang sa paggalaw at pag-uusal. Hindi! Anong ginawa mo sa pinsan ko? Walang hiya ka, Agustin! Galit na wika ni Manuling. Kung isang normal na tao lamang siya ay ligtas siya. Pero pasensyahan tayo kung kagaya mo siyang aswang at mangkukulam. Diretso sa impyerno ang kaluluwa niya. Ikaw na ang susunod, Manuling. Hindi ko inasahang sa ganito magtatapos ang pagkakaibigan natin. Pero paalam sa'yo. Agustin, gawin mo na. Utos ni Kuya Baste. Walang dalawang sabi pa ay tumama kay Kuya Manuling ang bala ng sumpit. Saglit na nahinto siya at bigla na lamang bumulagta. Maraming salamat, Agustin. Salamat sa pagtulong mo. Alam mong hindi ko magagawang patayin si Manuling. Itinuring ko siyang matalik na kaibigan. Kaya salamat sa'yo. Wika ni Kuya Baste. Natanong ko naman siya bago ang salakayan na ito na kung sakaling kilala nga namin at kaibigan namin ang nangkulam sa kanya, kung magagawa niya bang patayin ito. Siyempre hindi ang sagot ni Kuya Baste. Kaya kinumbinsi ko ito na isama niya ako at ako ang tatapos sa dati niyang kaibigan. Mabilis na kumalat yung lason sa katawan ni Manuling at ilang sandali lang ay maitim na siya. Sarproy, hindi namin nalaman kung siya ba yung aswang na pumapatay sa lugar namin. Pero kasi simula nang bumalik kami mula sa pagkakapadpad namin sa bahay ni Mang Solomon, wala nang nagpaparamdam pa ng kung ano-ano. Matapos sa mga pangyayaring iyon, Sir Proy, nagawa ko pong bumalik sa pag-aaral. Ang tatay naman po gumaling sa tulong ng karunungang itinuro sa amin ni Mang Solomon. Nagpatuloy na maging magkaibigan kami ni Kuya Baste hanggang sa bigla na lang din siyang naglaho at nawalan na kami ng balita tungkol sa kanya. Nasaan man po siya, alam kong ito ang napili niyang buhay para sa kanya. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbabasa nito sa ating mga kalakbay.